How are you? Kumusta na? Ano nang balita sa inyo? And as usual, ang ating forever kasama si Austin. Ano na palang balita? Long time no vlog kasi nga guys, I've been working. So wala naman masyadong happenings. And right now, nandito tayo sa city of Cerritos. Itong city na to guys, maraming Filipinos na nakatira dito. So minsan, ito. Pag nakita mo yung mga ano nila, yung backyard nila, may mga tanim na mga ano, persimmon ba yan? Persimmon. So most likely Filipino to. Tsaka may saging. So this one, at tsaka may avocado, Austin. May kalamansi. Oh my, guys, definitely Filipino to. Pareho kami ng mga tanim sa backyard namin. Corner home, Filipino house. Kasi may kalamansi na, may persimmon pa, may saging, may avocado. No, Austin, no, Filipino yan. Telltale signs of Filipino. So anyways guys, thank you pala for watching the last vlog na we had with my mom. Tuwan-tuwa si mami sa mga ano nyo ha, sa mga comments nyo na mukha siyang bata. Oo guys, my mom's 72. So wala siya ngayon. Nasa ano siya guys, nasa cruise, nasa Panama. So I'm sure nag-i-enjoy yun, sumasayaw-sayaw na siya. So right now guys, we're going to the Filipino grocery store and sa Filipino bakery kasi si Austin gustong kumain ng ano yung gusto mo? Yung buko pie? Buko pie. Tapos ako naman, they have yung parang mochi espasol. So I wanna go and eat that. So anyways guys, kwentuhan niyo naman ako. Ano ng balita. And thank you very much for engaging. So tingnan natin dito. Meron pa kayong Filipino home dito? Wala masyado. Karamihan doon sa kabilang side. Karamihan yan. Indian home yan. Mga, yan. Yan. Sige guys. Antayin, ano tawag dito? Let me see kung ano pang interesting na pwede kong pakita sa inyo. Guys, so nandito tayo sa Artesia. I'm not sure if you could see, pero yung dulo doon, Jollibee yun. Ayan o. Tapos ayan yung, ano, yung drive-thru ng Jollibee. And then pupunta tayo ngayon sa Fresh Catch na Asian grocery store. And then makikita nyo dito, yung Luisa and Sons, Filipino yan. Pati Cafe 86 and Banana Leaf, Filipino. Tapos yung tax accountant namin andyan sa second floor. And then punta tayo sa grocery. Tapos sa loob dyan, meron dyan Filipino restaurant. Tapos ito, Vietnamese restaurant. Ito grocery na to, it's a little bit smaller than Island Pacific at saka Seafood City. Pero gusto namin dito ni Austin kasi it's not as crowded. And everything you need is here. Tapos dun sa dulo, Filipino restaurant yan. Alam nyo guys, masarap dyan sa Filipino restaurant yan. Before ang name niya Asons, I'm not sure kaninang name niya ngayon. So ayan, daming Filipino products guys. And there's Austin. So mag-grocery muna kami guys. If you're wondering, ito yung mga presyo ng mga corned beef dito and everything. So I'm not sure kung mas mahal dito or the same lang sa price sa Philippines. And ito, oh my gosh, isn't this crazy guys? $46.99, almost $50 ang isang queso de bola. So it's more than 2,000 pesos, like 2,000 like 500 pesos ang isang ano, queso de bola. Oh my gosh, ganyan ba yung presyo ng queso de bola rin sa Philippines guys? Umaabot ng like 2,500 Marca Pina yung brand niya. Oh my gosh, ang mahal. $46.99 for ano, for cheese. Unless talagang ganyan yung price niya. Interesting. So ayan guys, ito yung itsura ng Filipino grocery store. Actually Asian. I think ang may-ari nito is Chinese, pero a lot of the products here galing Philippines. So ayan guys, ito palang presyo ng mga Filipino ano candies here. So this one is like probably 170 pesos. Like that. Mahal, no? Pero syempre kasi imported siya eh. So ayan, kung sa Philippines mura, dito you're like, oh my goodness, ayan, yun yung Choco Mucho. Ayan. Tapos ito yung favorite aisle ni Austin. Mahiligan si Austin sa mga ganyan, yung sa mga nagaraya, tsaka lalo na yan sa Ding Dong. Austin, did you get your nuts? Kukuha ka na ng Ding Dong? Pakita mo sa guys, ano yung kinuha mo? Bakit mo gusto yan, isa na yan?
Sweet and spicy daw, guys. Ayan. I just wanted to show you kung ano yung mga presyo dito. Tapos, galing ano, para ka lang nasa grocery ng Philippines. Lahat na nasa Philippines nandito. Kakatuwa. Kaya lang mas mahal nga lang. Ayan guys. So we're almost done sa grocery namin. And mostly meat. Kasi guys, I was like thinking gagawin ko si Austin ng embutido. At saka ng Thai dish na pad kapraw. Ayan. So yan pinapakita sa inyo ni Austin guys. Yung presyo ng mga coffee dito. $13 for ano yung coffee ko. $10. 500 pesos. Mga almost 600 pesos yung isa na yan guys. So at least may idea na kayo kung magkano yung mga presyo ng bilihin dito sa Philippines. Kaya nga I was like telling Austin, wag mong kunin. Kasi pag umuwi tayo, magsa-stock up na lang tayo when we go sa cash and carry. So ayan, ayan, pinapakita sa inyo ni Austin yung price. Ayan. So eto guys, ano yun? 350. I don't know kung, hindi ko na maalala kung magkano yung sa Landmark. So anyways guys, thank you for coming with us na nag-grocery kami. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano itsura ng Asian grocery store sa inyo dito sa California. Ayan. And mas mura yung queso de bola nila guys. So, medyo $11.99. Unlike yung isa, was like $2,300 yata. At saka guys, gusto ko pakita sa inyo yung presyo ng Goldilocks na pulveron dito. Mahal, no? Siyempre, kasi siya, ano siya, imported siya. So, ayan. Pati yung House of Pulveron, guys. Ayan yung presyo. So, anyways, Austin, say goodbye sa kanila. So, thank you for watching. And Austin, say bye. Bye, guys. Ayan. So, ayan guys. Yan yung bill namin. Si Austin. Dinala niya lang yung groceries sa car. Pero grabe guys. Hindi naman ganun kadami yung binili namin. Umabot na rin ng almost, 5,000. Which is like $92. Grabe, no? Mahal na talaga yung bilihin ngayon. Pero what can you do? Mahal na talaga lahat. So anyways, I just wanted to show you. Yung sa dulo na yun, that's Jollibee. And then I think Pepper Lunch. And then like I said, maraming Filipino na ano dito, na Filipino-owned na businesses. Which is nakakatuwa, no? Na you see yung mga Filipino nagtatrive dito na may mga successful businesses. Lalo itong Luisa and Sons na to. It's just a small bakery pero palagi itong packed. So guys, andito tayo sa loob ng Luisa and Sons. This is what it looks like. It smells really good here. Amoy siya bread. It's just a small Filipino bakery pero packed siya guys. And it's very popular. At saka, ang bango-bango. Amoy bread. So ito yung mga products nila. And si Austin is here kasi gusto niyang bumili ng kanyang makapuno pie, buko pie. So ito yung mga presyo. Ayan. So anyways guys, thank you for watching ulit ha. I hope hindi kayo na-bored. Like I said, wala naman kasing happenings dito. Pero nag-content ako para makahello ako sa inyo. Kasi iba naman sa inyo, wala naman tayong group chat or anything. So this is like the only way for me to say hi and keep connected sa inyong lahat. I hope all is well. And okay lang kayo dyan sa Philippines at kung saan man kayo sa Europe and other parts of Asia. I hope all is well. Huwag kayong ma-stress ha. At nasa news, ang daming mga tao na sinasaktan nila yung sarili nila dahil sa mental health na stress and mga problems. So just take it easy. Everything will be well. Just pray and have faith and you'll be fine. No, Austin, say bye uli. Never ending bye-bye. Guys, concentrate si Austin kung anong gusto niya. And again, thank you again for watching. And hello sa mga regulars ko. Thank you for all your support. Till next time guys. Bye! Guys, ano nga pala, meron akong gustong ipakita sa inyo. Nakikita niyo itong bagoong na to? Itong tropic sweet na bagoong. Di ba for a while, walang bagoong dito sa States kasi binan yung mga red dye. So ito na yung tropics na good for export na bagoong galing sa Pilipinas. Guess nyo kung magkano to? Magugulat kayo pag nalaman nyo magkano to. Guys, this is 500 pesos plus.
500 pesos. Siguro mga 500, magkano? Mga 570, something like that, or almost 600. Itong isang bagoong na to. Grabe guys, no? Ang mahal. I just wanted to show you. Nagulat ako kasi hindi naman dati ganyan yung price yan. Pero si Austin kasi gusto niya yan pag meron. Pag nagluto ako ng kare-kare and everything. So wala, bibilin mo talaga. Grabe guys, no? 500. I mean like almost 600. You know, yung bagoong. So anyways, enjoy niyo yung bagoong niyo dyan sa Philippines. Dahil pag pumunta kayo dito, oh my goodness, ang mahal. Wala na akong sinabi sa vlog na to kundi lahat mahal. Ayan. Sige guys, thank you!